Normal sa mga bata na meron silang mga spaces. We call it diastema. Ha? May mga space sa bawat ngipin. One seat apart. Para silang nag-e-exam. Normal yan, ha? Kaya wag niyong pagdidikitin. Kung papapastahan nyo man, wag niyong idadiastema closure. Or wag niyong i-veneers. Cute sila sa ganon. Ha? So, ang bata, pag merong mixed dentition, both permanent at temporary present, normal sa kanilang may mga space. Ha? Hindi yun Dok, yung ngipin ng anak ko, hiwa-hiwalay. Tonta ka eh. Oo nga. Ito nga sinasabi ko, di ba? Normal sa mga bata na may mixed dentition, hiwa-hiwalay at the age of 6 to 11 years old. Hiwa-hiwalay ang ngipin. Huwag mong pagdidikitin. Why? Because they are growing. Lumalaki kasi sila eh. So, yung mga ngipin nila, pag napalitan ng permanent, mas malaking ngipin. Naiintindihan ba? Naiintindihan ba? Ito permanent. This one is temporary. So, pag lumaki yung bata, nagkaroon pa ng space, mapapalitan niya ng mas malaking ipin. So, yung space na yon o occupy yon, nagigets ba ako? Yung space na sinasabi ko na meron sa mga bata, o occupyin yon ng permanent pag lumaki, pag lumabas na. Naiintindihan ba? Ang stage na to, tinatawag na ugly duckling stage. Ugly duckling stage. Minsan, nagka-crowding pa yung ipin. Naiintindihan? Hanggat hindi pa tumutubo yung pangil, hiwa-hiwalay muna sila. So, pag tumubo na yung pangil, tapos naghiwa-hiwalay pa rin, ay dun kakabahan. Dun ka, tumubo na yung permanent canine na. At the age of 12 years old. Bakit hiwa-hiwalay pa rin yung ngipin ko? Well, guys, iba na yung case mo, ha? Kailangan magpakonsulta ka na. Unlike the case of, sino ba ito yung TikTokeries na hiwa-hiwalay yung ngipin? Sasa Girl. I like Sasa Girl. Sasa Girl, adult na, pero hiwa-hiwalay pa rin yung ngipin. He or she has a condition. Ha? So, magpakonsulta kayo, ha? Ibang topic na yon. Ibang topic na yon. Pero ang sinasabi ko lang dito, normal sa mga bata na hiwa-hiwalay ang ngipin habang lumalaki, habang nagde-develop pa. Naintindihan? Naintindihan? Kaya, wag niyong pagdidikitin. Wag. Pinagdidikit ninyo eh. Ano pang ginagawa ninyo, mga DIY naman? Alam mo, hindi yan nakakalarmo. Hindi ko dinadamay yung mga anak ninyo. Pinopost ko yung Hindi ko dinadamay kasi pinopost nyo pa to market yung illegal practice ninyo. At yun ang hindi ko pa hihintulutan. Para naman kayong mga siraulo dyan sa Pasig eh. Nakakaloka naman kayo eh. Ito pa. Pinagdidikit ninyo. Alam mo, wala akong pakialam sa anak mo if you keep it to yourself. No, wag mo na lang i-post. Okay lang yon, no? Mali na nga ang ginawa mo. Hindi ka na nga dentista. Tapos saka nagka-idea na hiwa-hiwalay ang ngipin ng anak mo. Pinagdikit-dikit mo. Ha? Hindi na dumaan yung anak mo sa ugly duckling. Gusto mo fairy agad ang anak mo? Gusto mo pretty agad? Di naman. Diyos ko naman, nagkukulang tayo ng tornilyo sa utak. Hay! Parang hindi kasi kayo natututo eh, no? Na parang, naman, kung mapakialaman yung ipin. Naman, kung magsungki-sungki yung ngipin. Guys, alam nyo, napaka-importante ng ngipin because it keeps the vertical height of occlusion. Yung taas ng kagat, yun ang importante. Once it collapse, once na nag-crowding dahil sa pagsusungki-sungki ng mga ngipin nyo't nag-brace at lahat-lahat, collapse ang facial muscles. Collapse ang facial muscles. Hindi ka naniniwala? Okay. Tignan mo to, ding! Kung mapapansin mo, lahat ng muscles attached sa ating bibig. Lahat. Ano-ano yun? Orbicularis oris, the zygomaticus major, zygomaticus minor, the levator labii, and the masseter. Wala dyan eh. Nasa kabilang page.
Kailangan ng mga ngipin para yung mga muscle natin, okay. Okay ang structure, hindi siya mag-collapse. Hindi siya ma-depress. Naiintindihan? Paano naman kung mag-depress? Mukha akong matanda. Diba? These are the nasolabial folds. Ayan, no? Bakit? Wala akong bagang. No? Hindi rin ako ganun ka-perfect. Kaya nga, been there, done that. No? Huwag nyo nang gayahin. I'm 40 years old. Ito yung kalimitang nilalagyan ng fillers or what do you call that? Botox. Kasi ayaw nila ng folds. Na? Ba't yung fillers mo pa? Kung meron ka naman talagang bagang o ngipin. Diba? So yun, diba? Napaka-importante, napaka-simple lang. Sobrang alagaan mo lang naman ang ngipin. Yun lang naman ang gusto ni Doc Mikey. Tapos ayaw nyo pang away-awayin nyo pa ako. Ninanto. Dinrawing ko na nga eh. Di ba? Para talagang, oo nga no. Lahat ng muscle konektado sa bibig, napaka-importante ng ngipin. Diba? Sinasabi ko sa'yo, concern pa nga ako sa anak mo eh. Ikaw naman. Tanawan sa osos, be? So, kung magkakabitan kayo ng mga braces na hindi naman kayo nag-aral, gaya nito, na sobrang kakapal ng mga tartar, nakala mo talaga may mga keso na sa mga interdental, ano na lang ang mangyayari? Nilalagyan nyo ng puwersa yung ipin, at the same time, yung calcular deposit, hinuhukay na yung buto ng ipin. No? Kasi, palalim yan ng palalim eh. Diba? Sumisiksik yan sa sulcus. So, ano mangyayari? Gagalaw yung ngipin. Kalimitan, left untreated, mabubunot. Pati walang ngipin. Ano nga sabi ni Doc? Diba? Makulaps na lang ang mga muscles. Naintindihan? For pedo patients, hindi tayo nagbe-braces. What we do is pedo appliance. We need expanders. We need reservations para sa mga ngipin. We need spacers para lumabas yung mga permanent ngipin nila. Hindi pagdidikitin. Hindi interceptive procedure na wala, pagdikitin yan. Hindi. Space ang kailangan kasi nga growing ang bata. Diba? Para ka namang hindi na grade 2. Kaya Melody Moraca, yung mga pagbe-braces nyo ng mga ganyan, ikaw, ng mga 1515, tigilan nyo yan. Kasi para na lang yung ligaw na bala yung treatment, hindi nyo alam kung saan tatama. No? Na pag tumama pa, makakadisgrasya pa kayo. Tigilan nyo yan. Hindi yan nakakatuwa. Hindi naman kasi siya libre Di ba? May bayad. Imagine, magbabayad ka, magkano? 1,500, 2,000. 1,500, 2,000 sisirain ang ngipin mo. Kahit kabitan mo ako ng libre, kahit mangmang ako, wala akong alam sa dentistry, the fact na alam kong wala kang lisensya, hindi ako magpapakabit. Ang design? Hindi, oy! Sisirain mo yung ngipin ko. Okay na akong ganito. Huwag mo na ako lagyan ng mga bakal-bakal sa ngipin. Mas okay na akong ganito. Magbabayad pa ako para sirain mo ngipin ko? Ano ka? Hello? Gusto mo, quits tayo? Ako wala ring alam, magkabitan tayo. Ganun ang gawin nyo. Gusto mo kabit? Walang bayad. Pengi akong gamit, kabitan rin kita. Para kung magago mo yung ngipin ko, at least nagago rin kita. Ganun na lang. Kung di rin naman kayo mabibigilan, para quits kayo. Pero ang dami naman kasi Dok, please, pakibardagul na siya. Kami niya nang nasirang ngipin sa lugar namin. Kayo naman nagbayad Kayo naman ang naniwala. So, pag may mag-alok sa'yo ng ganyan, ganun na sabihin mo. Hindi ako magbabayad. Sabi ni Doc Mikey. Ang gusto ni Doc Mikey, kabitan din kita. Magkabitan tayo. Total, wala namang space Diyan lang. Wala namang dental chair. Kung san-san lang tayo abutan. Sopa, kama, doon tayo magkabitan. Diba? O pag may nasira mo yung ngipin ko, nasira ko din ngipin mo. O gano'n na lang. Galit na galit ka sa akin na bago ka mang bash, ayusin mo muna sarili mo. Nilikha kang lalaki ng Diyos pero babae gusto mo.
Babae gusto ko. Jo, babae ka ba? PJ pangalan ng jowa ko, hindi naman siya babae. Pag bakla ka, alamin mo kung gang saan ka lang. Huwag ka nang lalait ng normal na pagkatao. So pag bakla, dapat hanggang dito lang ako. You know what? No. Labas na dito yung LGBT na baka naman sasabihin, ay, si Doc Mikey humahanap ng kakampi. Hindi yun ganon. No. I don't think na gender reference ng isang tao. No. Yung pagsasabi ko sa inyo ay awareness para sa mga taong naloloko ninyo. No. Hindi ako nambabash. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano talaga ang nagiging kalakaran na akala nyo tama. Mali. Mali kasi yun. No? Hindi dapat kayo gumagawa ng ganyan. Naintindihan nyo ba? Na sa kakaganyan ninyo, makakadisgrasya pa kayo ng tao. Buti sana kung kayo lang may samahan eh. Kunyari, meron kayong GC. Sino mga nakabitan mo? Ito, mga naloko ko. Okay na. Ito, mga nagbayad sa akin. Ayan. Ganun na lang. Huwag nyong i-post sa public. Kasi hindi natin yan pahihintulutan. Mga syunga-syunga pala kayo eh. At kung sinasabi mo na sumusobra ako, na ako ay, Doc, napaka-unprofessional mo naman. Doc, you're bullying someone because you have a platform, ang dami mong followers. Saan ba ako nagpo-post? Sa TikTok at sa Facebook. Don't you think that Meta and TikTok has its own guidelines? Kung bullying ako, kung unprofessional ako, kung any ethics of right conduct ang ginagawa ko, do you think yung video ko ipapalabas sa inyo? Si Mark Zuckerberg sabi, ay, Doc Mikey, I don't think your video is recommended to all the viewers, especially to the young children because you're bullying someone. Ganon? Ha? Ganun ba dapat? Hindi, di ba? We follow guidelines. May pina-follow din tayong guidelines sa Meta and TikTok. So, kung guidelines mo lang ang susundin at ang ipagtatanggol mo ay yung mga nagdi-DIY, tanawa osus B.